Ito, tingnan nyo mga kabekis, no? So, hindi pa nakasaksak yan, ha? Wala pa yung wire. Lalagay ko lang yung SIM card. Ayan. Kita nyo? Nilagay ko lang yung SIM card, nag-activate. Sabihin, may power na siya. Built-in siya sa loob. Paano pag nanakaw yung motor, kahit naka-GPS, pag binunod yung battery, siyempre mawawala. Hindi po. Ito po, meron kayong 2 hours mahigit para makuha pa yung o makita pa sa GPS tracker nyo, mamonitor nyo kung nasaan yung motor. Okay? I-demo ko sa inyo kung paano ko ginawa ito. Tulad ito PCX, nilagyan ko siya. May dalawang switch. Ito po yung Becky Connect style na sinasabi natin. Ito yung manual switch. Pwede siyang patayin through texting or sa apps. Pwede rin po siyang may manual. Kung paparada ka lang, pinutin mo lang to. Okay, ito pong Becky Connect na to, ito yung choice mo kung lagi siyang naka-live or nakasabay lang sa ignition line. I-example natin, manual natin. Yung may-ari kasi po wala rito. So through manual, no. Start natin. So, umaandar po yung motor pag pinindot ko to. Pindot. Okay na ulit, pwede na umandar ulit. So ito na yung may-ari na, kukunin na ni sir yung motor niya. So tetemo natin yung true texting. Sa true texting tayo, Pag off, tatlong 5. yes sir. Yan. Sige sir, resume mo. 6 naman. 6. Nagka-traffic. Ayan na. Good. Yan, bumalik na yung power. Aandar na ulit yan. So mga kabekis, ituturo ko sa inyo kung paano po ginagawa yung GPS natin na anti-theft na advanced siya. Dual function siya mga kabekis, no? So pwede siyang automatic through GPS magsha-shutdown at pwede rin siyang manual, pindutan siya na nakatago sa loob, na kill switch na rin. So ito po yung wiring installation niya para po ito sa mga positive horn trigger, at ang gagamitin po natin na isa-shutdown natin yung motor is yung may mga side stand po na kill switch. Doon po tayo kukuha ng wiring side stand. So gagana po ito mga kabekis, no, para po sa mga GPS-1 tracker po kagaya ng mga binebenta ko. Meron po sa Shopee ko niyan mga kabekis. Para dito po yan, diagram na yan mga kabekis. So simulan natin, no. Ito ignition key. Ito relay, flasher relay, horn, signal, left and right. Ito po yung side stand. Lahat na may side stand kill switch ay negative trigger ang pinapatay niyang linya. Lilinyahan niyo siya papunta sa ito relay natin. Itong relay po na yan, ang pwede yung gamitin ito, yung mga 40 amp na ganito, or pwede rin pong itong binibuild ko na electronic type relay. 5 pin po. Okay? So ang relay po na yan is switching relay or change over relay. Ibig sabihin, meron siyang normally open, normally closed. Lumilipat siya pag nag-trigger ang coil. So papasok po yun, itong kaputol na to, yung galing sa negative na main, papuntang side stand, punutol, yung galing harness sa main, papunta po sa letter C. Common ng relay. Okay. Tapos may normally closed po yung relay natin, pupunta po yan sa kaputol ng side stand. So papunta na siyang side stand, no, mga kabekis, malinaw yon. So ang GPS natin po, na GPS-1 na gamit ko, may red, orange, yellow at black na wire. Yung red niyan, live. Papuntang battery, positive. Yung orange po niyan, papuntang ACC line. Ito po yung ignition line, ignition key natin. May live pin po yan, meron ACC line. Tatap mo po yung orange doon. Okay? Yung black po ng GPS-1 natin, yung black wire niya, negative. Pwedeng sa negative ng harness or diretso sa battery. Kung saan kayo mas mapapadali, mas malapit i-wiring. Yung yellow po, yan po ang nagtitrigger. Pag nag-text po kayo, may lalabas na current dyan, negative, papasok po sa relay natin. Ang relay po natin, kahit magkabaligtad dyan, okay lang. Yung coil 1 at coil 2, kahit anong positive at negative nyo dyan, okay lang. Not unless naglagay kayo ng diode, gagaya nito. Ito may diode din pala ito dapat, no, mga kabekis. Yung diode po niyan, lagi nakaharap yung negative side ng diode o yung may marking sa positive. Okay, may diode to, no? Di ko nalagyan. So, once na nag-text ka, papasok yung negative current dyan from GPS natin. Mag-activate ngayon to. Siyempre, mawawala ng contact yung common at yung normally closed. Pupunta po sa normally open. Okay.
Kahit wala na po muna to, gusto nyo simple lang, yun lang po ang gawin nyo. May GPS ka na. Okay? Ngayon, alam natin na ang GPS, pag di mo ginamit ng ilang araw, maaaring 3 to 5 days, minsan nakapag-cause ng lobat, lalo na kung yung battery is weak na, matagal na. Pwede nyo rin po naman gawin, itong red po, isama nyo na sa orange, ACC line. So, ibig sabihin, gagana lang ang GPS nyo, pagka nag-on ka ng susi. Ngayon, sa gaya nitong diagram na ginawa ko, yan po is 24/7, naka-on ang GPS. Ngayon, gumawa tayo ng Becky Connect, ilagyan natin ng switch to, tuturo ko rin sa inyo yung mamaya kung paano. So, balik tayo. So ngayon, nag-activate ngayon, nag-text ka, nag-activate ngayon tong coil, papasok ngayon yung current from normally closed pupunta sa normally open. Mamamatay ngayon yung motor mo kasi nawalan ng linya yung close saka yung normally close saka yung common. Siyempre, kung negative po tong common mo, siyempre, negative din po ang lalabas sa normally open natin. Pag-activate, pumasok yung current, pumunta po sa isa na namang relay na kinabit ko. Pumasok po yan sa coil ng negative side ng relay, itong positive natin na side, pagsamahin nyo po yung common at yung C1 or yung positive ng coil natin. Pagsamahin nyo, tap nyo sa ACC line. Paano yung malalaman ng ACC line mga kabekis? Yan po yung galing sa ignition key, no? Pag nag-on ka ng susi, magkakaroon ng current yan na 12 volts positive. Ito, pumasok ngayon yung current dito, nagkaroon ng negative, so nagkaroon ng na-energize yung coil ng positive at negative. Itong normally open, lalabas po ngayon dyan is positive. Papunta po sa flasher relay. Flasher relay po extra, no? Hindi po yung stock built-in na flasher relay ng mga motor. Maglalagay po kayo ng extra. May kita nyo sa flasher relay nyo, may nakasulat doon, buksan nyo, ganun nyo sa ilalim, B at saka L. So, pumasok po yan sa B, ang lalabas po dyan sa L, papuntang busina. So, ito po is horn switch. Ito yung switch ng busina natin pag pumipindot kayo. Positive po yan, ha? Positive horn trigger. So, pag pumasok po yan dyan yung linya, lagyan nyo ng 3 amp diode, nakaharap po yung negative side ng diode dito sa linya na to. So pag pumasok yan siya, bububusin na yan putol-putol kada activate ng flasher relay natin. At may isa pang linya lumabas dito para po sa left and right na signal linya natin, no? Tig isa po yan, 2 amp diode. Lagay nyo. Nakaharap po yung silver marking doon sa linya ng tagtatapan nyo. Dalawa linya ng signal light natin, may positive, may negative. Pumasok yung linya, tap, tap. Hindi po pinutol, ha? Ganun lang po kasimple mga kabekis, no? Advance ka na ngayon, naka-GPS ka na may kill switch, advance, bumubusi na, nag-hazard. Ngayon mga kabekis, paano natin ito gagawin? Dual function. Nakasulat dyan, dual function. Ang ibig sabihin ko, pero siyang through texting, GPS ang mag-activate ng lahat ng to, pwede rin pong siyang maglalagay tayo ng switch na nakatago, para kahit di nyo na i-text to, manual, pindutin nyo lang, mamamatay yung motor, naka-kill switch pa rin siya. Pag inon nila yung susi, bubusina at mag-hazard. So ganito po yun, no? Gagawan ko ng drawing, dadagdagan ko to. So ayan, nakita nyo, no? Nadagdagan siya. Ito. Switch, on-off switch, pwede rin halo switch. Basta 2-prong switch lang gagamitin nyo. Ibig sabihin, may negative po, body ground o sa linya ng negative, saan ay kukuha. Tapos, papasok po yung negative na yun sa switch. Tapos yung lalabas po, papunta po dito. Dilaw po ng trigger natin, ng relay. Di ba sa GPS po natin, ang nagtitrigger po, sabi ko nga, is yung yellow wire para mag-activate to pa nag-text ka. Ngayon po, itong switch na dinagdag natin, kukuha ka ng negative na supply, siyempre ang load side po niya papunta doon. Pero maglagay po kayo ng diode. Kanina wala po yan, di ba? Take note, ha. Siguraduhin nyo po, pag gagawin nyo itong switch na to na extra, maglalagay kayo ng diode para hindi po bumalik yung negative, ma-damage itong GPS natin. Diode nyo po. 2 amp diode. Yung silver marking po niyan nakaharap po dun sa dilaw. Bakit po doon nakaharap? Kasi is negative po itong papasok dito. Negative din po ito para makapasok siya. Pero hindi siya makakabalik. Nagets nyo? Kaya kung maglalagay ako negative dito at nakadiode to, pumasok man yung negative galing sa motor, hindi papasok pa po ng GPS kasi nakablock. Pero papasok siya dito. Ma-activate na to. Kahit magsabay naman po itong dalawang to, itong GPS 1, nag-activate ka ng negative, pumasok dyan, tapos binuksan mo rin to, nagkasalubong, wala pong problema yon. Kasi may diode pong protection tayo para sa GPS 1. Yan po ang protection na natin. Dito, kahit wala na po sa switch, dahil switch lang po ito is negative, okay lang. Nakita nyo, dual function na siya. So, kahit di mo siya i-text, gusto mo lang siyang i-kill switch, bago mo bumaba ng motor, ilagay mo sa compartment to, pindutin mo siya, para pag may nagtangkang buksan yung motor nyo, i-on yung susi,
mapaandar, hindi naaandar. Kasi po, magda-activate ito, then, bubusina po siya at mag-hazard. Indication na parang nag-a-alarm yung motor. At yun nga, hindi na siya aandar. Malinaw po ba, kabekis, yung diagram? Okay. Meron pang pong isa yan, yung ginagawa kong Becky Connect. Ito naman is yung para hindi malobat yung motor. Paano gagawin yon? Ito po yung drawing. So, ito yung extra. 3-way ang kailangan natin na linya. Kaya halo switch po ang ilalagay nyo. Nakita nyo itong pula. Ito po yung live ng GPS, no? Dumiretso sa battery. Positive. Kinat ko po yan. Ayan, no? May linyang dalawa. Isabihin, nakat. Pagkakat po niyan, ito pong galing sa GPS mismo na lumabas na kulay pula, ilagay nyo po sa halo switch natin na common. Malinaw po, common. At yung kaputol po nun, ilalagay nyo naman po sa normally close. Okay, ibig sabihin, pag di nakapindot yung halo switch mo, may contact yung dalawa. So, live pa rin yung motor mo. Ngayon, pag pinindot mo tong halo switch mo, pupunta yung contact from from common to normally open. So, mawawalan ng power yung GPS mo na hindi na siya laging live. Hindi siya always activated. Itong normally open po na itatap nyo po sa ACC line. ACC line po ng susian. Malinaw po yon. So, pag pinindot mo po yan, magkakaroon na ng power itong dalawa. Siyempre, patay po yan pag patay ang susi. Ngayon, pag inon mo yung susi, siyempre, magkakaroon ng linya ACC line, saka naman ito magkakalinya itong normally open at yung normally at yung common. So, ibig sabihin, gagana lang po ang GPS natin ngayon pag inoon ang susi. So, hindi na siya magkukos ng lobat. Pero ito pong kill switch natin na ito na dipindot, always po yan, laging activated yan. Basta, pindutin mo lang, pag inon ng susi, laging gagana yan. Naka-kill switch yung motor mo, naka-horn and hazard alarm function. Malinaw po ba yon? Ito yung tinatawag ko na Becky Connect. Walang kalobat. Ganito po yung ginawa ko sa mga Y-Connect na nalolobat. Para nagagamit nyo pa rin at hindi masira yung mga Y-Connect nyo na laging nakababad yung 24/7. Minsan nasisira agad, umiinit, nagkukos ng lobat sa mga motor. Ganon din po ang GPS. Kaya nilagyan natin ng ganito para may pahinga. Okay mga kabekis? Sa Shopee ko po, pasok po kayo doon, nandyan po yan, makikita nyo, nagbebenta po ko niyan. GPS natin, original po yan. Naka undername po sa Becky Works, made by GPS One. So lamang ang may alam mga kabekis, proteksyonan nyo yung mga motor nyo. Huwag nyo isa walang bahala. Huwag kayong maging complacent dahil sa panahon natin ngayon, antindi po ng nakawan. Okay? So good day sa inyo mga kabekis.